Ang atong panaghiusa karon maoy usa ka testamento sa balang espiritu sa Dios nga nagalihok dinhi kanato. Diha sa kahayag sa presensya sa Dios, kita naghiusa. Nadasig sa pagkamatinud-anon sa Dios, maong kita nagdungan sa pagsimba. Sa kahayag sa pangamuyo sa Dios, kita magdungan sa pagpasalamat. Atong sa ulugon ang pagkamatinud-anon sa Dios ug ang kinabuhi sa sulod nato. Atong sa ulugon ang pagkamatinud-anon sa Dios ug ang kinabuhi sa sulod nato. Atong awiton ang awit sa pagdaig. Let us bow our heads in prayer. Our most gracious and loving Heavenly Father, as we stand and gather here today in wonder and respect of your never-ending goodness, love, and mercy, especially during this very special day of the United Churchmen, UCM Sunday, we really know and trust you, Lord, that by the power and guidance of your Holy Spirit present amongst us, this made us declare our faith and great love to you. We thank thee, O Lord, for your answer to our prayers that made us firm and consistent in solving the present crisis of this church we are facing now, which we actively acted because of faith. Without deeds and action is dead. Fill us with that unly abundance of your great wisdom and empower us to impart and to live with it as true Christians for the unity of our brothers and sisters of this church and to realize our quest to reclaim, restore, rebuild, and revive, which is the theme in connection with the 95th years anniversary of the Evangelical Church of Christ in the Philippines, which dates back in the year 1930s, which we are celebrating now in this month of October 2024. With this, the original mission and vision of this church for evangelism will be realized to glorify your name. In this we pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Ang pagmatuod sa katingalahang gugma sa Dios mao kini. Samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Tungod kay kita adunay pagtuo kang Kristo, kita mangahas sa pagduol sa Dios uban ang pagsalig. Atong isugid ang atong mga sala atubangan sa Dios.
ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo dili malipay diha sa kamatayon sa mga makasasala. Apan mao'y iyang buot nga sila mubiya sa pagkamakasasala ug mabuhi. Tungod sa grasya ug pagtuo, kita gipasaylo sa Dios og diha sa atong pagkamatinud-anon sa atong pagpangaliupo, ang Dios tubag sa atong pag-ampo og nagpasaylo sa atong mga sala. Karon atong imatuod sa malipayon nga pagkinabuhi sa pagbuhat og maayo, timailhan nga kita midawat sa kapasayloan. Amen. Ay siya nga nagtawag sa mga una sa lahat. Usapin ko na ako Iyang ipasaylo ang saya sa sala. Nalipay ko dako kay kamasiya, nalipay ko dako kay nagkauban na saka, nalipay ko dako kay nalipay ko dako kay kamasiya, nalipay ko dako kay nagkauban na saka, nalipay ko dako kay Nalipay ko dako kay kawanian, nalipay ko dako kay magkauban na saka, nalipay ko dako kay kamisipan, soy ko kumusta ka na. Nalipay ko dako kay kawanian, nalipay ko dako kay nagkauban na saka, nalipay ko dako kay kamisipan, soy ko kumusta ka Madyawng hinaat kanato tanan. Maayong buntag, magandang umaga, good morning. Hello. Kaway-kaway sa atong mga igsoon, ilabi na kadtong bag-o lang nakaduyog nato sa atong sayo nga pagsimba sa UCCP Butuan City Evangelical Church. No, alas 6 sa buntag, atong unahon sa pagdaig o paghimaya ang Dios aron ang atong kinabuhi anaa kanunay sa iyang pagpanalangin. Ato usab giapil sa pag-welcome kung doon na may mga
igsuon nato labi na kadtong mga pioneers na ini nga simbahan naabasla dinhi o atoa sa ilang mga panimalay nagsunod sa atong Facebook live streaming. Kaway-kaway sa inyong mga kamot, atong gi-welcome o gi-abiba ang inyong presensya. Kini nga buntag, malipayon ta kay uban nato sa pagsimba si Reverend Winsel Diholde. Aniya sa dinhi atong palakpakan. Basin og natingamo nga nilahi man si Reverend Lini Hubita. Kini tungod kay wa mangyud damha arang kabisi kay dungan sa atong selebrasyon ang UCCP Crossroad Church. Dito po gihaya si Bishop Constante Declaro. So, human ana sa paghaya karong adlaw dadon sa ilang farmhouse. Dito padayon ang vigil service o ang interment mga 26 Sabado. So kung dunay kuha nato lugar sa pag-adto o bin ang atong mga pag-ampo o doon na tayo gamay nga assistance nga atong ikatunol atong buhato na alang man lang sa atong gugma sa usa ka obispo nga ni barog gayod sa iyang buluhaton nga Guardians of Faith, no? Si Reverend Bishop Constante Claro. Padayon ta sa atong mga mga pahibalo atong itiner ang atong talamdan sa bulletin o kining atong gitawag ni booklet nila mura naman pud ni og souvenir program month long nato nga mga celebration anya dinhi ang mga kanta o ang mga pictures sa atong mga nangagi mapun-an raw niya ni kahuman sa atong selebrasyon, no? Doon nagi kabag-uhan ingon nga ni ata nagsunod sa 4 hours nga ang ubang mga kasimbahanan o ubang mga okasyon tag kapin og bulan, semana, tuig ayha ma-reproduce ang ilang souvenir program ato souvenir dayon, no? Madugangan na po ning atong mga hulagway atong documentation matapos ning atong selebrasyon. Way dugay-dugay. Kagahapon dito ta uban sa atong mga batan-on sa bahay La Niña. Apil sa atong kasaulugan ang birthday ni Jitro Lawrence Ibol Miro. Miro Ibol. Narambol. Og nakatakos punta, nakahigayon ta pagbisita sa mga pioneers nato. Si Ruth Pia Calo, dunay baratian sa Panglawas, anak siya ni kanhi mayor sa Butuan, Rodolfo Calo, kining atong dalan dinhi, aktibo nga membro sa UCCP tungod kay panimilya sa mga Pia o sa mga Kalo. So nakahigayon mi dito pagtanda o bisita niya, ingon nga mao ni ang buluhaton sa mga pastor o matag usa nato ingon nga ni ata niining evangelical church. Ato pod nga gipasalamatan nga sa atong pagkamatinud-anon si Sister Nili, si Pastor Rosalino Taglokop o uban sa mga elders o pipila sa itong mga membro, wa sila mo apil sa Bible study pero dito sila nag-Bible study sa by the river. Katong ilang na sangyawan sa miaging simana, miaging Sabado, ila na pod gi-follow up og nalipay sila kay imbis 8 rato nahimo ng siyam ang nitambong. Hinaot nga ila pod tong nadala sa atong pagsimba aron ato pong himamat o makauban nato sa atong breakfast fellowship. Sa sunod nga Domingo, ang atong speaker
murag kababayan maghapon ni Reverend Winsel kay dito man sa Surigao, no, anak ni Reverend Attorney Elmer Panyamugan, si Joshua D. Panyamugan. Siya ang mo hatag kanato sa pinali nga tema sa atong 4 hours, no, ato maginingi tagod-tagod ang atong advokasya nga maghatag tag reformasyon sa atong simbahan. Anyway, karon nga bulan sa Oktubre, Reformation Month, no? Kanunay nato ginabag-o mura ta og kining high-tech nga technology nga pirmi upgrade ang simbahan aron dili ta ma-obsolete, no? Padayon ta sa atong mga pagpahibalo nga ang atong simba sa sunod nga Domingo, buntag doon natay fellowship meal, pagkahapon alas 5 adto ta sa panimalay ni Mr. and Mrs. Ben Dasira ang atong tribute night. Pero tungod ning atong kabahin na magid ni sa kinabuhi sa mga evangelical, doon natay gamay nga contribution. Pero makikita mo kang lisel o kinsa pa tong iyang gipadad-an naman sa atong Facebook sa mga panginahanglan kay kung dili pod mo magpahibalo, kadang gitawag nilag RSVP, basig masobra o makuwang ang ilang giandam nga bigkuranan og mga pagkaon. Kung sa kahawag sa balay, way problema. Pero ang atong muatiman, basin taog maalanganin kung di mo magpahibaw daan. Pwede pa sa Lunes, kagahapon nakabasa ko, pwede pa sa Huwebes nato ipadangat o katong dress code. Kay sama sa atong gibuhat sa nangaging mga tuig, atong tapuson ang atong pagsaulog sa atong church founding anniversary sa bungga nga pagsaulog. Sa medyo doon na po'y marka-marka nga mga paagi. So, nalakip na sa atong mga dadon sa pag-ampo, no, ang panimalay ni Bishop Constante Declaro, ang mga masakiton sab si Ruth Calo, Evangeline Ranches, Steve Parunda, Helena Rivero, Urbano Lagrama, Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Virgilio Cudira, Sulpicio Leoniro, Clarita Leoniro. O padayon ang atong mga Bible study dinhi sa sanctuary matag Sabado alas 6:30 sa buntag, UCM o CWA ang youth adto sa panimalay nila Reverend Villalba. Ang bingkilan alas 2 sa hapon sa Sabado. Barangay Obrero alas 2 sa hapon. O kinsa pud tong mga panimalay nga mo-host og Bible study, inyong i-advance lang aron makapangandam ang atong mga magbubuhat og mga elders. Ato usab gi pahibalo ang mga kababayen-an nato sa sunod midweek sila ang magdumala og every third Saturday of the month ang ilang meeting. Atong ipasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga nagahalad sa matahom mga bulak, nagadugang sa kaanyag sa atong sanktuaryo o kalipay sa mga nagsimba, ilabi na sa paghimaya sa Dios. Atong pasalamatan usab ang atong mga igsuon nga nagmatinud-anon sa pag-contribute sa atong mga gimbuhaton sa simbahan, ilabi na sa atong mga selebrasyon o sa miaging duha ka semana sa Oktubre 6 o 12 ning
tuiga ang atong panudlanan na dugangan og 110,418 og sa miaging semana pitsa 13 ngadto sa 19 nadugangan ang atong panudlanan og 111,641. Atong palakpakan ang Dios sa iyang pagpadayon sa pagdumala sa atong mga kinabuhi. Ang mga nag-birthday nining si Manahuna, ang atong presidente sa UCM, Joey Llanos, pitsa 23, ang atong choir conductor, Ray Arindain, si Erico Estrada, Ernest Daniel Miro, o ang wedding anniversary celebrators, sila Mr. and Mrs. Raul Dayan, October 25. Ato silang awitan og happy birthday og sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Mr. Redeemer, Jesus love is sweeter. Sweeter as the years go by. Si Nili adunay additional nga mga pahibalo. Okay. Dugang pahibalo. Anaan na bata tanan kopya aning atong souvenir booklet. Kay sunod Domingo dili na ta mag-print og sama niini nga liturgy. Kanina atong dadon palihog sunod Domingo, dumduman ninyo palihog og dala ang inyong souvenir booklet kay naa na diri ang liturgy for the next Sunday, October 27. Palihog domdom og kadtong wala pay kopya naaman ta gibutang dito pwede ra mo magkuha. Or si Winda murag nag-distribute siya kana lang ang duga nga pahibalo. Nana? Pahibalo po di ay ang Newman Academy nga pagtuon supposedly karong Lunes walay pagtuon karon kundi sa sunod bulan na November. Mga estudyante sa Newman Academy, pahibalo kani nga wala una tay klase niini nga bulan. Sa sunod bulan na November ang atong klase. Salamat. Daghan kayo ang atong mga pahibalo. No? Good morning again. Ang akong pahibalo, alang lang kanato tanan nga nagasimba dinhi sa alas 6 sa buntag, no? Naa natay mga special offerings na atong i-ready permi sa atong simba tungod kay bag-o ang atong grupo. Ato pod ning gi-introduce karon sa inyo. Doon na natay mga envelopes, special offering for our pastors, no? Ginganlan kining Equality Fund. Ang pasabot ni ini ato kining i-share o ihatag ngadto sa atong mga pastors nga nagkinahanglan tungod kay ang ilang mga sweldo tungod kay gagmay pud sila og mga kasimbahanan nga gihandulan, ato silang tabangan alang sa ilang monthly nga income, no? So, ang pangalan nini Equality Fund for Pastors. Unya, doon na usab kitay Lazarus Mortuary Offering. No, mopili ra ta ani nga mga envelopes, no? Kani mortuary offering alang kini sa atong mga kaigsunan nga namatyan. Yes, para sa mga namatyan. Para di na kaayo ta maglisod pod og hatag nga kanang magpasdihat, no? Ug wala ka naabtan sa hat, dili ka ka-share, no? So ingon na nato, so ato na lang ingon na nion atong isa ka envelope unya. Do na sabtay
Dorcas Medical Mission Offering. Kani siya, maupo niya ang atong itabang kung adunay magkinahanglan ka nato og mga medical missions, no? Isa po ni sa atong mga program. And then, doon na po tayo Good Samaritan Ministry para ni sa atong mga non-member nga kanabitang muanhi diri mga yughinabang or mga kauban nato diri sa church nga naapod sila yung mga kauban nga dili nato membro pero nagkinahanglan usab sa atong mga tabang. No, bisan ginagmay apan ang Ginoo malipay sa mga nagahatag. So, please be aware nga naa natay mga special offerings. Maura to ang akong pahibalo. Salamat. Magaampo kita mga igsoon. Gamhanan og mahigugmaon nga Dios, kalipay namo nga nagatigom karon ni ini nga adlaw pitsa 20 sa Oktubre 2024 alang sa among ika-95 katuig kasumaran sa pagtukod. Dako ang among pasalamat sa imong pagkamatinumanon ni ini nga iglesia gikan sa sinugdanan hangtod karon. Nasayod kami o Dios nga masalaypon kami nga mga tao apan ikaw nagadugang o nagapuno sa among mga kaluyahon aron magpadayon kami diha sa pagsangyaw kang Hesukristo nga mao ang among manluluwas. Salamat sa higayon nga imong gihatag nga padayon kami nga malipayon nagahimaya sa imong ngalan o nasayod ka o Dios sa daghan nga mga buluhaton nga among ginaagian karon mga hagit ug kami nagaampo kanunay nga ikaw magauban kanamo niini nga mga problema ug hagit sa kinabuhi sa iglesia. Ubos sa pasalig nga ikaw dili gayud mo bulag kanamo bisan pa hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa kami malipayon, madasigon nga nagpadayon sa among evangelism. Salamat o Dios sa paghatag nimo kanamo sa mga tao nga madasigon sa pag-alagad diha kanimo. Salamat sa mga batanon ug katawhan nga midawat kang Hesukristo tungod niini nga evangelism movement sa among iglesia. Nagaampo kami nga imo pagyud ligunon kini nga mga tinguha sa iglesia aron mas daghan gayud ang masayod sa mensahe sa kaluwasan ug sa kabag-uhan diha sa pagtuo pagsalig kang Hesukristo nga among Ginoo. Among giampo o Dios ang pamilya ni Bishop Constante Claro nga mipanaw na niaging simana. Among giampo o Dios ang tibuok Evangelical Fellowship sa tibuok Pilipinas nga unta ilang lantawon kini nga hitabo nga mapasalamaton sa kinabuhi sa among obispo nga mibarog gayod diha sa kamatuoran o migiya sa tanan nga mga magtutuo diha sa sakto nga dalan aron mahiusa ang among iglesia. O Dios, among giampo nga ligunon mo ang pamilya sila Susan sa Tentes Claro ug ang iyang mga anak, ang mga kapastoran nga gipanguluhan ni Bishop Claro dili lamang diri sa Mindanao kundi sa Visayas ug Luzon tibuok nasod. Nga miila sa iyang dako nga gugma sa iglesia ug mibarog alang sa kamatuoran. Among giampo Dios ang mga activities nga nakalinya karon hangtod sa katapusan ini nga bulan. Ang mga activities namo diha sa
95th anniversary. Among giampo nga imong panalanginan o Dios aron magmadaugon kini sa pagsangyaw sa kalipay nga anaa kang Hesukristo. Amo usab giampo ang mga pag-andam sa Evangelical Fellowship Assembly nga pagahimuon sa Cebu karon Oktubre 30 ngadto sa Nobyembre 2. Panalangini ang mga mo tambong niini gikan sa among simbahan nga 21 ka mga membro gikan sa mga kasimbahanan sa Doña Rosario, sa Iyaw, sa Siargao ug sa Surigao nga among ginasuportahan. Nga unta madungog gayud ang tingog sa mga kasimbahanan aron dunay reformation pagbag-o sa iglesia. Aron muhunong na ang iglesia sa pagsimba og mga Diyos-Diyos o mo angkon gayud sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus. Among giampo og pasalamatan o Dios ang mga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan og sa mga nagsaulog sa mga anniversaries kasumaran sa ilang kaminyoon. Among gipasalamatan ang mga pamilya nga lig-on diha sa panaghiusa, pamilya sa Dios. Ug among giampo ang mga masakiton o ang mga nagkataas ang edad nga dili makasimba karon dinhi. Sama sa gihisgutan na sila Ruth Calo, sila Fe Amante ug uban pa nga mga membro niini nga iglesia nga among nabisita. Liguna sila o Diyos ug atagi sa kalipay nga dala sa pagtuo kang Hesukristo nga magaluwas kanamong tanan bisan pa kami makasasala. Hiusaha kami sa gugma ni Hesukristo o Diyos aron mas lig-on ang among pagsangyaw kang Hesukristo nga hari sa gugma. Kining tanan among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. ang makahimo sa pagtindog ihangyo sa pagduyog kanako mutindog ta samtang basahon ang pulong sa Dios sumala sa Mateo kapitulo 28 versikulo 18 hangtod 20 o sa mga taga Kolosas kapitulo 2 versikulo 4 o 5. Midul si Jesus ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa Kolosas niyon, gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini ka maayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha
uban ako kaninyo sa Espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay o sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Natapos ang pagbasa sa pulong sa Dios, siya magapanalangin kanato o maghatag og pagsabot. Manglingkod ta.
Maayong buntag sa tanan. Salamat niya na nga mensahe sa awit. Hagit na pag-ila, what empowers us is the Holy Spirit and in the power of His love. Basig matingala mo nga ang niya diri nagtindog dili si Pastor Lenny Jovita, no, kay maumay nakabutang dito sa tarpaulin diri sa order of worship o sa inyong imbitasyon. Sa pagikan ako dito, ningon si Pastor Lenny, please explain to the congregation, paminawon tadyog ka ba? Alas 6 man. So, I assume na ay dito na minaw ka na to. Minaw ni siya. Kay nagtugon baya yun. So, ako lang pong i-relay sa congregation. Extending her greetings to all of you. In behalf of Pastor Lenny, Pastor Alvin Jovita, eldest of the 3 pastors, extending all their greetings as family sa UCCP Evangelical Church. Inasmuch as they or she wanted to come, kaya naman lagi invitasyon, lisod man balibaran, dili pod sayop mangimbitar, di pod sayop mutubag sa imbitasyon. Lamang dunay sirkumstansya nga dili mabalibaran pod ni Pastor Lenny. Nag-host siya og bisita si Reverend Basa, isa ka Indonesian missionary, o ang iyang bana faculty sa Divinity School. Unya ni adtong Miyerkules, kalit nga na-admit sa Brokenshire Hospital o gioperahan sa kanang gitawag og gallstone. As host pastor sa guest missionary, di pwedeng biyaan. Tubos sa dunay iyang obligasyon nga dili pod niya malikayan. So mo nang iyon sa mutugon yug ko pahibaw ang congregation for this reason. She wanted to come and join, and the family would like to extend greetings to all of you din sa UCCP Evangelical Church. Kining atong tema, akong gitanaw sa inyong tarpaulin. Unya gitanaw pod nako diri sa souvenir program. Gikuyawan ko kay mugawas man nga tulo para karon nga adlaw. Sa tema karon nga adlaw niingon rebuild kay UCM Sunday. Pero ang rebuild last Sunday di ay dito sa tarpaulin nagisgot mahitungod sa restore the 1993 Constitution and bylaws. Kanya ang tema sa tibuok anibersaryo, musugod siya sa reclaim, restore, rebuild, and revive. Unsa may kinahanglan i-reclaim? Nganong mo reclaim man? O nganong mag-restore? Nganong mag-rebuild? Nganong kinahanglan ang revival? Maybe there's a context that is causing us to agree on 4 R's. And 4 R's is not just a theme adopted by Pagmata UCCP. By the way, this is not another church within a church. Pagmata is just a platform where people gather and extend questions and opinion. It's a free wall to ask, why is these things happening in my alma, kining my loved church, beloved church? So busa, dili lang pagmata ang ningon niini. In fact, in last year, it was agreed during the First National Assembly of UCCP Evangelical Church. Hoy, nanapoy church di ay within a church? No, this is not a church within a church. This is just a fellowship of lay people, clergy, and churches
who believes in democracy and open discussion of what is happening in the church. And so, a fellowship of evangelical churches is organized. Coming last week of October, we will again meet for the second time and evaluate where are we in the reclaiming, in the restoring, in the rebuilding, and reviving. What is the context? Why is there a necessity to reclaim, restore, rebuild, and revive? Let us pray. We invoke and recognize, dear God, your holy presence in our midst as we reflect from your word and generate guidance, Lord, from you, so that as we discern, we are able to respond guided by your word, empowered by your Holy Spirit, to whatever challenges facing us in the local church level, conference, and even in the different levels of the church. In Jesus' name we pray. Amen. Nanong mo ko in the different levels of the church because naka-live man pud ni. And so there are other Christians watching, worshiping, listening, and learning with us. Salamat, by the way, sa inyong invitation kang Pastor Lenny. I do not stand here on her behalf. I bring good news in behalf of United Church of Christ who believes in the truth, who believes in freedom, who loves the Church of Christ, and wanting simply to reestablish its evangelical faith. So the theme for this Sunday, as desired, is Restore, the 1993 Constitution and Bylaws. Ana, kadako ba lamang ana, unya 20 minutos sa tamamalandong. Di ba? Siguro maghimo ta og symposium for that. And so, I'd like to go beyond instead of talking of the Constitution and Bylaws of UCCP, I'd like to go dig deeper into the vital role of congregational governance in our church. Okay ra? Nasabtan ra to? Congregational governance. Because this is very much reflected in the first document of UCCP in 1948, the Basis of Union. So, I'd like to draw inspiration from the Great Commission found in Matthew 28. Suggested verse begins from 19 to 20. I expanded it to 18 instead to include the declaration of authority of Jesus Christ. So busa, kini nga passage does not only calls us to make disciples, but also provides a framework on how we govern ourselves as Christians. How we govern ourselves as believers. In this passage, Jesus declares His authority over all creation. Usay ang giingon, the authority in heaven and on earth is given on me. Adili kang Pastor Wenzel. The scripture tells us it was Jesus declaring before His disciples and the world that the authority in heaven, that includes angels and fallen angels and firmaments and everything, and even here on earth, is given to Jesus. Tanawa ra God? Nya kisama yang kaistorya. The disciples, those who followed Him. And this was done in the context of His resurrection. So Jesus, the resurrected one, declaring authority, declaring how the church should govern itself for eternity. Therefore, as a congregation,
we must recognize that our governance is not merely a matter of human organization defined by the Constitution and bylaws. Because Constitution and bylaws is human attempt to provide order on sometimes disorder, to which is happening now. Magna Carta are human attempts to provide order, and oftentimes tyranny of numbers and control, which is happening now. But let's go beyond. Our human organization should not be, but it must be rooted in the authority of Jesus Christ. When we restore congregational governance, which is the desire of UCCP Evangelical Fellowship, and I believe is also the desire of UCCP Evangelical Butuan, I believe there are others local churches also desire so much the same. Then we acknowledge that Christ is the head of the church. This means that our decisions, our leadership structures, our communal life must reflect His will and purpose. We are called to submit to His authority and nothing else. Under earth, there is no other authority but Christ. Ensuring that our governance align with His teachings and commands. Mao gani nang naatay call for reclaiming. Unsa may kinahanglan i-reclaim, nawala ang atong evangelical faith. According to your document, sometime in 1960, our evangelical faith has been replaced with the gospel of social responsibility, which became an entry into and the mission drift of the church towards addressing social ills instead of sin and darkness caused by our disobedience against God's rule and authority. Sabtan na to siya, no? So in the reclaiming, we wanted to reclaim the evangelical heritage of the church, which was established not by the pioneers of the church, established by Jesus Christ Himself. Unsa man dayon ang pulong evangelical faith or heritage? It's rooted from the word evangelion, the gospel. Good news. It's rooted there in the scripture. So we wanted to reclaim the gospel priority. The social gospel is just there to gather people for them to hear the gospel. So we wanted to reestablish that. Maunang i-reclaim. Nganong i-restore unsa may nawala? I-restore nato ang nawala. No? I-rebuild nato ang nawala. Nawala na ang atong evangelical faith, gipulihan og social gospel. Naa sa inyong document. So I encourage you, have a copy. Read your unsa ni unsay ngalan ani? Souvenir, nanay nakabutang diri manifesto. Dili Communist Manifesto. The Manifesto of UCCP Butuan Evangelical Church. It's briefly discussed here. And so, it is just right for us to reclaim and restore. The call to discipleship. The Great Commission is a call to action. Dili ni siya program. Dili ni siya kining ni ang program proposal na kinahanglan punduhan. This is a call for action
for every person who believes in Jesus Christ and agree, ako linuwas by grace, ikaw linuwas by grace. And the Lord is calling that all those who are saved by grace are sent off to do the Great Commission. So dili na siya program, mga igsoon. Jesus commands us to make disciples, which implies a relationship and communal aspect of our faith. Restoring congregational governance means fostering an environment where every member is empowered to participate in the life of the church. Didaan ka na gani pag-participate kay dili ka pareho o political stand, something is wrong. Mubutang na ngani og koral kay dili ka pareha na kog kolor, something is wrong. I do not even agree putting a boundary. I would like to look the church going beyond. So we reach out. Kaya man yung command ni Jesus. We're going beyond, supposed to be going beyond. The command of Jesus is addressed to all. Restoring congregational governance, I'd like to reiterate that, means fostering an environment where every member, even friends of the church, should be encouraged, should be empowered to participate in the life of the church. Kanindot sa kanta sa UCM, kay ni-recognize sa iyang weakness, no, ang kanta. Pero what empowers me is your love. What empowers me is your Holy Spirit. It's not by what I do, it's not by whatever that I can contribute. It's simply telling that the Lord, the Holy Spirit who dwells in me, empowers me to do that, and empowers me to disciple, to make disciples. So discipleship is not a solo endeavor. Ayaw gyud pag inusara. Mo define na nga ni kag boundary gisolo nimo. Oy, kami nga ubas langit ug ikaw na lang. Unya ningon dito na puno sa hudyaka, basin og naanas mental hospital kay sige ra kag katawa. Nga ikaw rang usa. Di ba? So yung katawa man ka, ikaw gani, katawa po ka. Di kita rang duha. Oh, asa mga uban? Nabisi dito. Kaya nag-ibanghelyon. Mating kita rang duha diri, no? Saka na nga imaginary environment. Discipleship is a collective journey. As we govern ourselves, we must create structures that encourage participation. Accountability. Pag mayroon tayong accountability, books of the church must be open. Open for audit. Open for all to know. Because we are all sons and daughters of the Lord and there is no such thing as clause of privacy. Nganong taguon good na? Basig na apoy tinaguan diha. No? And mutual support, of course. And it's good that you're launching it today. The Equality Fund, which manifests mutual support, not just for your pastor, but for pastors who are also assigned and are doing ministry in an area where there is so much need. This means involving the congregation in decision-making processes, valuing diverse voices. Pag may yung tag diverse voices, whatever, no? But what unites us is Jesus Christ. We listen. We listen to different voices and opinions in the church because we value each other as sons and daughters of the Lord, and ensuring that everyone has a role in fulfilling the Great Commission. Kung sa image rin ni Paul, pag ingon niya church, body, ang kamot,
kumingking, bisan kuko, apil. Di ba? Bisan ka ng kukos tiil na ingrown, part na sa lawas. Nagsakit na, tibok lawas, sakitan. Na diabetic ang tiil, giputlan, ikaw tibok lawas, sakitan. Wa ta mag-celebrate nga na-amputate ta. But sometimes there are needed time when amputation is advised by physicians. But oftentimes in the church, what exists as a rule is to extend love because we value each other. Si God ra ang mag-amputate, ihatag na sa iya, dili na ta. Daghanay business na to sa kalibutan. Ayaw na mag-apil-apilan ng pag-amputate. Di ba? Ganahan man po ning kalibutan mag-extend og mga disciplinary action mo yun. Ikaw, kaplain magkag-opinion, you are expelled. You are a person ingrato. You are whatever. Just to define the line, you're not included. But it's different in the church. This is supposedly a participative, valuing diverse voices, ensuring with the interest that every person will take their role in advancing and fulfilling the Great Commission. Maunay agenda ni sa church. Oh Lord, pasaylo ah. Jesus, sa iyang teachings and obedience sa gospel, no? Ingon siya. He instructs us to teach others to obey everything. Wala gipili na kinilang social gospel. Kung dili na ka social ka, fundamentalist ka na. You are deemed unnecessary in the organization. There is a call therefore for purging because you are already an entry point of the fundamental faith. What is wrong with the basics of faith? What is wrong with the scripture? Di ba? The fundamentals is found in the scripture. The orthodox faith helps us be guided in articulating the call for the time. Kubusa mga igsoon, this teaching of Jesus is not just for leaders, but for the entire congregation. Not just for pastors, but for all. And so I desire and I encourage you, participate in any equipping and learning activity as much as you can, because this is part. Restoring congregational governance involves equipping all members to understand and live out the teachings of Christ. And I'm glad you have here your Newman Bible Academy, which is geared towards going back to the orthodox teachings, going back to the basics of the Bible, going back to the foundations of the evangelical and congregational heritage. So beautiful. I encourage you to participate, enroll, labong libre. Di ba? While it is free, take chances, make time, because this is a way to give way actually for everyone to be biblically founded as we reclaim the dynamic heritage of faith. Now, let's move towards the last part of his passage in Matthew 28. The promise of his presence. Ingon si Jesus, I surely am with you always to the very end of the age. Giwali nila Sunday. Di ba? Always. Di na ko mulakbit niya ng gihisgot na last Sunday. This promise is crucial as we navigate the complexities of governance, because His presence gives us a discerning mind
to understand the complexity of governance. Labi na sa ato, UCCP, Mindanao Congregational, at kag Visayas Presbyterian ang dominant, at kag Luzon, Episcopal and Disciples ang dominant. Sa Davao, na iniingon, Pastor, gikan mig Luzon, pwede ba magpadedicate ramig bata? Dili na mo ni pabunyagan, it's okay. Because that's how complex we are in the attempt to govern ourselves. Pastor, pwede ba kanang congregational meeting includes even the pinakayano na membro? Yes. We don't exclude anyone. Every person must be given the opportunity to participate. So, as we restore congregational governance, we must remain prayerful, discerning, seeking the Lord's guidance in every decision that you make. Bisan ginagmay nga desisyon, kanang pagtanggal og mga babag, apil na, napangayoon na to sa Ginoo. Lord, og imong pagbuot, tanggalo na mo ni. Di ba? Mangayo kita og permiso. Lord, og imong pagbuot, we claim the ownership. Pangayoon na to na nga permiso. Og nanay mo kanta og now the end is near. Well, let us look forward with hopeful hearts. Secular kay nang kantahan na ni gidunggaban, di lang kumukanta na diri. Well, we can trust that He will lead us as we strive to fulfill the Great Commission together. This is very appropriate in the context that we're looking forward to the resolution of the perjury case. It's also mentioned in your document. Di tayo mag-isgot sa detalye kay ongoing ang hearing. We wait for the verdict. There are 8 bishops, 4 lay people. We are not happy for this. I'm sure you are not happy. Wa ta malipay nga naay hukman sa huwes secular community against bishops of our church. And whatever is the verdict, we are not also happy. No? Kung mupabor ba sa complainant or mupabor ba sa accused. Because this is not how it is. It just happened nga naagyoy nagperjured og document. And we need the secular community to decide on us. UCCP Davao City filed a case on CBL, kaning atong Constitution and Bylaws. This is also mentioned here. It is just right to reflect how we address this issue from the Word of God. How we just hope and look forward for a discerning heart, because Jesus, ingon siya sa iyang promise, I will be with you. In conclusion, restoring congregational governance is a vital step in living out our calling as disciples of Christ. By recognizing His authority over all in heaven and on earth, and even us included, embracing our collective mission, teaching one another, relying on His presence, we can create a vibrant and effective church community. Let us commit ourselves to His work, ensuring that our governance reflects the heart of Christ and empowers every member to participate in His mission. That is the agenda of the Lord. When He came, He established by grace the relationship restored to God, even amid sin. And those who were restored and reconciled are sent off to do the same.
So we participate in that mission. May we go forth making disciples, glorifying God in all that will take place from today. So as you celebrate your 95th founding anniversary, may the Lord bless you, keep you, shine upon you. May the Lord empower you. Amen. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon. Dinhi sa yuta kay tayan lamang kini og kutkuton sa anay o kawatan usab o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya og anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi adto sa didto ang inyong kasing-kasing. Atong dalo ng atong mga halad sa lapi dinhi sa atubangan sa Dios.
labing gamahanan na mga Dios, dako among pasalamat sa mga panalangin nga imong gibubo kanamo, bisan pa man sa among mga kakulangon. Ikaw nagpabilin nga mahigugmaon ug matinumanon. Dawata among mga kinabuhi ug salapi isip nga among halad kanimo. Gamiton mo kini sa pagpalapnag sa imong gingharian, pinaagi sa pagpadayon sa tanang buluhaton sa imong simbahan. Tabangi kami nga mamahimong matinud-anon kanunay nga imong mga pingiyalan sa tanan nimong binuhat dinhi sa kanibutan. Kini among gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Heavenly Father, accept, O Lord, this worship service, this offering of ourselves, our treasures, our talents, and our time to you, so that we may glorify you in all the things that we do. Forgive us, Lord, where we fail. But we pray for your presence and your guidance and your faithfulness through the years. And now, may the presence of God the Father, Almighty Creator of all things wonderful, the peace of our Lord Jesus Christ, who redeemed us from our sins, and the power and presence of the Holy Spirit, rest and abide in you now and always. Amen.